Ang Gintong Barko, Horror Story. Ako si Pablo, isang batikang mandaragat mula sa bayan ng San Antonio sa Romblon. Matagal na akong naglalayag sa dagat, ngunit wala pa akong nararanasang mas nakakatakot kaysa sa gabing yon. Ang gabing nakita ko ang gintong barko sa dagat Sibuyan. Madalas nang mapag-usapan ng matatanda ang alamat nito. Sabi nila, ang barkong yun ay pag-aari ng isang sakim na dato na isinumpa ng isang babaylan matapos niyang ipapatay ang kanyang mga alipin upang suluhin ang lahat ng kayamanan. Mula noon, ang barko ay lumilitaw tuwing kabilugan ng buwan, naghahanap ng kaluluwang madadala sa kailaliman ng dagat. Hindi ko pinapaniwalaan ang mga kwentong yun hanggang sa gabing yun, madaling araw noon, nang ako at ang aking mga kasama ay naglalayag pabalik sa San Antonio. Malakas ang alon at madilim ang langit, ngunit sa di kalayuan ay kakaibang liwanag sa ibabaw ng tubig. Nang lumapit kami, halos hindi ako makapaniwala isang barkong yari sa purong ginto ang nakalutang sa laot. Kumikinang sa ilalim ng maputlang Santa Maria, bulong ni Tomas, ang aking kasam, Pablo, yan ba ang iniisip ko? Walang duda, ang gintong barko ng dagat Sibuyan, gusto ko nang umatras, ngunit nakita kong bukas ang hagdan ng barko, tila, inaanyayahan kaming pumasok. Puno ng gintong statwa at hiyas na kumikislap sa dilim. Ang yaman na ito, kaya na itong baguhin ang buhay namin, ngunit may kakaiba akong napansin, walang tunog, walang ihip ng hangin, kahit ang mga yapak ko, ay tila hindi gumagawa ng ingay. Biglang nagbago ang lahat, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likuran ko. Nang lingunin ko si Tomas, nakita kong nakatitig siya sa isang lumang salamin sa dingding, nang lilisik ang kanyang mga mata. Pablo, may nakatingin sa akin. Tumingin ako sa salamin at doon ko sila nakita. Sa likod namin, may mga nilalang hindi buhay, hindi patay, mga aninong walang muka. Nakangiti sa amin, hindi gumagalaw, ngunit ramdam kong papalapit sila. Tumakbo ka, sigaw ko. Hinablat si Tomas, patakbo kaming bumaba sa barko, ngunit hindi na namin makita ang aming bangka. Ang dagat ay nagiba, kundi isang itim na kawalan. Nang lumingon ako, nakita ko ang gintong barko, ngunit hindi na namin makita ang aming bangka. Unti-unting nababalot ng mga aninong gumagapang sa bawat dingding, sa bawat sulok. At biglang bumalik ako sa laot, nagising akong lumulutang sa tubig, wala na ang barko, wala na rin si Tomas. Pagbalik ko sa San Antonio, walang naniwala sa akin, sinabi nilang nalunod si Tomas sa bagyo at ako lang ang nakaligtas. Pero, alam kong hindi yun ang totoo. Kinuha siya ng gintong barko. Hanggang ngayon, tuwing kabilugan ng buwan, nananatili akong gising nakatingin sa dagat Sibuyan, hinihintay ang muling paglitaw ng barko. Alam kong isang araw, babalik ito, pero, kapag bumalik yun, hindi na ako maglalakas loob na pasukin ulit ang gintong barkong yun.